Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 541. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, sa mansyon ng pamilyang Nelson. Ang napakalaking manor ay maliwanag na naiilawan. Makikita na may 12-dosenang mga villa sa manor. Mukhang isang high-end na villa area. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin na pagmasdan, at isang testamento sa yaman ng pamilyang Nelson. Ito ang manor ng pamilyang Nelson, isa sa 4 na pinakamakapangyarihang pamilya sa Fenceville. Sa ngayon, nakaupo sa isang leather sofa sa sala ng isang marangyang villa ang isang matandang nasa edad 50 anyos. Nakaupo siya ng tuwid sa sofa na may dignidad ang mukha, parang isang makapangyarihang super tycoon. Ang matanda ay si Damian Nelson, ang pinuno ng pamilyang Nelson. Hinawakan ni Damian ang isang tasa ng kape sa kamay at mahinahon itong ininom. Samantalang si Beau naman ay nakaupo sa sofa. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mag-agarang damit ang naglalagay ng ointment sa kanyang bahagyang namamaga na palad. Habang nilagyan niya ng ointment ang palad ni Beau, sabi ng nasa katanghaliang gulang na babae. Masama ang loob, paano ang lakas ng loob ng pamilya Foster na makakuha ng isang tao na saktan ng aking anak? Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin ang nasa katanghaliang gulang na babae kay Damian at nagreklamo, "Honey, sinaktan niya ang anak natin at pinahiya. Paano ka uupo at ine-enjoy mo pa rin ang iyong kape? Bilasan mo at hulihin mo ang man na nanakit sa anak natin." Tama iyon. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito ay si Jeanette Nelson, ang ina ni Beau. Napatingin si Damian kay Jeanette at sinabing, "Maliit na sugat lang." Wala lang. Hindi makasundo si Jeanette sa kanya. "Ano? Paano ito maliit na sugat lang? Namumula at namamaga na ang palad ni Beau." "Honey, huwag kang mag-alala. Talagang babayaran ko si Silas at ang batang iyon na nang ahas umatake kay Beau." Tumingin si Damian sa asawa at tiniyak ito sa walang pakialam at malamig na tono. Gayunpaman, wala na tayong magagawa sa pamilyang Foster ngayon. Naguguluhan si Jeanette. Bakit hindi pwede? Natatakot ba tayo sa pamilya ng Foster ngayon? Wala akong pakialam sa pamilya ng Foster. Kaya lang sinabi ng elder ng Evergreen Sect na dapat kong makuha ang pangalawang volume ng Longevity Scripture mula sa pamilya Astor sa anumang halaga. Ang mga mata ni Damian ay kumislap sa katalinuhan. Kung gagawa tayo ng hakbang laban sa pamilyang Foster ngayon, kapag nalaman ni Sarah na napatay natin si Silas, natatakot ako na hindi siya pumayag na pakasalan si Beau. Kung nangyari iyon, ito ay magiging hadlang sa aming plano. Nang marinig niya ang sinabi ng asawa ay bahagyang nabawasan ang galit na ekspresyon ni Jeanette. Obviously, ang elder ng Evergreen Sect na binanggit ni Damian. Pananakot sa kanya. With that, Damian looked at Beau and said, "Beau, we'll set what happened." Ngayon bukod sa ngayon. Makalipas ang 2 araw, pagkatapos mong magpakasal ni Sarah, haharapin natin si Silas at ang iba pa. Naramdaman ni Beau na dumanas siya ng matinding kahihiyan sa Crystal Hotel ngayong gabi. Pero alam din niya na kapag hindi niya kakayanin ay guguluhin niya ang mas malaking plano. Kaya naman tumanggo siya sa ama. Makalipas ang 2 araw, sa gabi. Kabanata 542. Sa ilalim ng proteksyon ng ilang sasakyan ng mga bodyguard, dumating sa Astor's Manor ang Rolls-Royce na sinakyan nina Damian, Jeanette, at Beau. Ipinaroda nila ang kanilang sasakyan sa looban ng Astor's Manor. Ang lahat sa pamilya Astor, kabilang ang mga Astor, ang kanilang mga kasambahay, at mga bodyguard, ay nakapila na sa looban para salubungin ang pamilyang Nelson. Bumaba ng sasakyan sina Damian, Jeanette, at Beau. Mr. at Mrs. Nelson, at Beau, maligayang pagdating sa mga Astors noon lang, isang lalaking nasa edad 50 ang lumapit sa kanila na may ngiti sa kanyang mukha. Ang lalaking ito na puno ng ngiti at malugod silang tinanggap ay si Greg Astor, ang pinuno ng pamilya Astor. Tumanggo si Damian at ang kanyang asawa kay Greg. "Kang, masyado kang mabait." Pagkatapos, tumingin si Damian sa magandang damit na si Helena Astor at nakangiting sinabi, "Hello, Mrs. Astor." "Nice to meet you, Mr. Nelson," nakangiting bati sa kanya ni Helena.
Binati din ni Beau si Greg at ang kanyang asawa. Tumanggo naman si Greg at ang kanyang asawa bilang papuri nang makita nila kung paano punong-puno ang mukha ni Beau. Mga ngiti. Sa sandaling iyon, bumaling ang mga mata ni Damian sa isang magandang babae na may mahabang buhok na nasa 20 anyos na katabi ni Helena. Sinabi ni Damian sa kanyang anak, Beau, bakit hindi mo binabati si Sarah? Tama iyon. Ang magandang mahabang buhok na babaeng ito ay si Sarah. Matapos magungol sa hiling ng kanyang ama, magalang na binati ni Beau si Sarah, Hello, Sarah. Gayunpaman, si Sarah ay hindi masigasig tungkol sa pamilya Nelson gaya ng kanyang mga magulang. Tumanggo lang siya nang walang pakialam. Pagkatapos, bumaling siya kay Damian, Hello, Mr. Nelson. Ang sinadyang pagkilos na ito para ilayo ang sarili kay Beau ay iniwan si Beau sa alanganin. Posisyon. Para maresolba ang awkwardness. Nagmamadaling itinama ni Helena ang kanyang anak, Silly girl, why are you calling Damian Mr. Nelson? You should be calling him Uncle Nelson. Nang marinig ito, agad na tumawa si Damian at ang kanyang asawa. Tama si Helena. Malapit na tayong maging faruli. Hindi tayo dapat makipag-usap sa isa't isa ng magalang at malayo. Gayunpaman, sabi ni Sarah. Sino bang nagsabing magkagang tayo para maging isang pamilya? Hindi pa ako kasal sa pamilyang Nelson. Pagkarinig nito ay mukhang balisa agad sina Greg at Helena. Hindi naging madali para sa kanila na magkaroon ng ugnayan sa pamilyang Nelson. Kung magalit sila sa pamilyang Nelson, masisira ang engagement. Kaya naman, pinilit ni Helena na ilabas ang isang yun insidiately at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay, Mr. at Mrs. Nelson Piror ginagawa o pagkakasala. Nahihiya lang si Sarah. Siyempre, hindi sinabi ni Sarah dahil nahihiya siya, ngunit dahil hindi niya naisip na pakasalan si Brassy. Gayunpaman, alam niya na anuman ang sinabi, ito ay walang silbi. Gagawin ng kanyang mga magulang ang lahat para makakuha ng pabor sa pamilyang Nelson. Paanong hindi alam ni Damian at ng kanyang asawa na ayaw magpakasal ni Sarah sa pamilyang Nelson? Pero nagkunwari silang walang nangyari at ngumiti ng magalang kay Helena, normal lang sa mga bata na mapahiya. Nag-echo agad si Greg, tama sina Damian at Jeanette. Punta ka sa villa para makausap pa tayo. Maglalakad na sana sila papasok ng villa. Maya-maya pa ay narinig na ang tunog ng mga sasakyan sa di kalayuan. Tatlong sasakyan ang sunod-sunod na dumaan at pumaroda sa looban. Nang makita nila ang plate number ng isa sa mga sasakyan, si Greg at ang kanyang asawa ay napakunot ng noo. Parang ito na ang huling gusto nilang makita sa looban nila ngayon. Ito ay dahil nakilala nila ang kotse na pagmamay-ari ni Connor, ang pinuno ng pamilya Foster. Nang makita ni Sarah na ang kotse ay mula sa pamilya Foster, nagliwanag ang kanyang mga mata. Tama iyon. Ang tatlong sasakyan ay pawang mula sa pamilyang Foster. Bumaba sina Jerick, Connor, at Silas sa sasakyan sa gitna. Ang dalawa pang sasakyan ay puno ng mga bodyguard. Silas, nandito ka na pala. Agad namang humakbang si Sarah at binati si Silas na may matamis na ngiti sa labi. Nang makita ni Silas si Sarah, sumili din ang ngiti sa kanyang mukha. Sarah. Magalang ding binati ni Sarah si Connor, Hello, Uncle Foster. Nang makita kung gaano kasigla si Sarah sa mag-ama ng pamilya Foster, medyo nagalit si Damian at ang kanyang pamilya. Hindi inaasahan ni Greg na darating ang mga Fosters sa mga Asters ngayon. Tutal, nandito ang pamilyang Nelson sa Asters para ayusin ang engagement. Sa pagitan ni Beau at Sarah, masasabing ayaw ni Greg na makita ang mga Fosters. Nag-aalala siyang baka mapahamak siya ng mag-ama ng pamilya Foster. Plano. Mabagsik ang mukha ni Greg at sinabi sa kanyang anak, Sarah, halika rito dali. Gayunpaman, tumabi si Sarah kay Silas at nagtanong, Tay, may problema ba ako? Tumabi kay Silas. Siyempre, meron. Malapit ka nang magpakasal kay Beau, kaya kailangan mong lumayo sa ibang lalaki, ani Greg. Sabi ni Sarah, boyfriend ko si Silas. Bakit kailangan kong layuan siya? Halos mabulunan si Greg. Bakit naging matigas ang ulo ng kanyang anak? Bakit hindi niya gusto ang mayaman at makapangyarihang Beau, ngunit mas gusto niyang makasama ang isang walang katulad ni Silas?
Kabanata 543. Walang magawa si Greg kay Sarah, kaya napatingin na lang siya kay Comor at sinabing, "What brings you here, Comor?" Ay something. Sumili ang ngiti sa mukha ni Connor. Itinuro niya ang kanyang anak na sina Silas at Nera. Sinasabi, "Greg, tulad ng alam mo, ang aking anak, si Silas, ay tunay na umiibig sa iyo. Sarah, ngayong gabi, narito ako para hilingin ang iyong pag-aproba para sa kasal ng aking anak at ni Sarah." Biglang sumimangot si Greg at tinitigan si Connor. Parang nabigla siya sa sinabi ni Connor. Pagkatapos ay ngumiti siya ng peke at sinabi kay Comor, "Connor, mukhang natutuwa kang magbiro, hahaha." Tumingin si Connor kay Greg ng seryoso at sinabing, "Ang ibig kong sabihin, Greg." Tiyak na alam ni Greg na sinadya ito ni Connor. Sinabi niya iyon para mag-show para sa pamilyang Nelson. Ngumiti si Greg at sinabing, "Kung hindi ka nagbibiro, hayaan mo akong magsabi ng totoo. Ang dahilan kung bakit nandito si Damian at ang kanyang asawa ay para pag-usapan ang tungkol sa anak ko. Pakikipag-ugnayan. Connor, medyo late ka na. Sorry talaga. Ang aking anak na babae ay hindi maaaring magpakasal sa dalawang lalaki. Patawarin mo ako. Uncle Fosters, hindi ako pumayag sa proposal ng pamilya Nelson. At papayag na lang ako sa pamilya ng Foster, sabi ni Sarah. Pakiramdam ni Greg ay parang tinamaan ng bala ang kanyang puso sa dibdib. Siya ay labis na galit sa kanyang anak na babae para sa pakikipagsabwatan sa mga tagalabas laban sa kanya. Pinagalitan ni Greg ang kanyang anak sa mismong lugar. "Ako ang pinuno ng sambahayan na ito. Malaking bagay ang kasal nyo. Hindi ka pinapayagang gumawa ng anumang desisyon na gusto mo." Sabi ni Connor, "Greg, magkasamang lumaki si Sarah at ang anak ko. Hindi mo ba naisip na ideal match sila? Ano ang iyong pagtutol? So ano? Ang pamilya Foster ay maliit at hindi kayang ikumpara sa lakas ng aming pamilya. Kahit ang anak mo ay hindi makakahabol sa akin sa hinaharap." Sa sandaling ito, nakangisi si Damian habang nagsasalita. Malalim ang kanyang sinabi sa likod ng ngiti. Tumango si Greg at sinabing, "Tama si Damian. Magkakaroon ng magandang kinabukasan ang aking anak na babae kung magpapakasal siya sa pamilyang Nelson. Kung pakakasalan niya si Silas, ang kanyang hinaharap ay magiging malungkot." Naniniwala si Greg na ang mga mapagkukunang pinansyal ng pamilyang Foster ay hindi maihahambing sa pamilyang Nelson. Ang pagpapakasal sa pamilyang Foster ay nasa ilalim ng istasyon ni Sarah. Kaya ang pagpapakasal sa pamilyang Nelson ang tamang gawin. "Dad, sa tingin ko wala na akong future na ikasal sa pamilyang Nelson. Sakit lang ang nararamdaman ko," naluluhang sabi ni Sarah sa kanyang ama. Tumingin si Greg sa kanyang anak at sinabing, "I think you're out of your mind. Payag ka man o hindi, maaari ka lang pumayag na magpakasal sa pamilyang Nelson ngayon." Dahil doon, hindi niya pinansin ang kanyang anak at sinabihan si Damian at ang kanyang asawa, "Damian, ginang Aster, mangyaring pumasok. Pag-usapan natin ang tungkol sa kaayusan ng kasal." Tumango si Damian at ang kanyang asawa. "Okay, gawin natin." Kaya naman, pumasok sa villa ang pamilyang Nelson na may tatlo, kasama si Greg at ang kanyang asawa. Nang makita ni Sarah ang kanyang ama ay hindi pinansin ang kanyang pagtutol at nagpumilit na magpakasal. Kabanata 544. Siya sa pamilyang Nelson, nalungkot siya, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Naawa si Silas nang maglabas siya ng tissue para panasan ang mga luha niya at umalma. Kanya, "Sarah, hindi ako papayag na pakasalan mo si Beau." Hindi niya nakalimutan ang binalak ni Jerick. Malaki ang tiwala ni Sarah kay Silas at tumango. Magaling. Sa sandaling ito, tumingin si Jerick kay Connor at sinabing, "Pumasok tayo sa loob, Mr. Foster." Tiyak na ayaw ni Connor na matalo ng pamilya Nelson. Tumango siya kay Jerick. Pagkatapos ay naglakad na sila papunta sa sala ng villa. Nakaupo na sa sofa ang pamilya Nelson na may tatlo, si Greg at ang kanyang asawa. Nang makapasok sila sa sala, masayang naghain ng kape si Greg sa pamilya Nelson at pinasaya sila. Masigasig. Nang makitang pumasok si Connor at ang iba pa, sinabi ni Greg kay Connor,
Connor, ngayon ko lang nilinaw sa iyo. Ikakasal lang si Sarah sa pamilyang Nelson. Sana hindi ka gumawa ng mga bagay. Mahirap para sa akin. Sa sandaling ito, sinabi ni Jerick, huwag kang mag-alala, Ginoong Astor. Hindi gagawing mahirap para sa iyo ni Mr. Foster. Nandito lang kami para aliwin si Miss Astor at i-verify ang sinseridad ng pamilya Nelson sa kanilang marriage proposal. Biglang bumagsak ang tingin ni Greg kay Jerick. Bagamat napansin niya si Jerick noong nasa labas sila, naisip niya na si Jerick ay isang bodyguard ng pamilya Foster. Hindi naman siya sineseryoso ni Jerick. Pero ngayon, naramdaman niyang halatang hindi bodyguard si Jerick. Kaya tumingin si Greg kay Jerick at nagtanong, sino ka? Napangiti si Jerick. Ako ang mabuting kaibigan ni Silas. Nang makita ni Bo, na nasa sofa, si Jerick, kumislap ang mga mata nito sa puot. Sa sandaling makita niya si Jerick sa labas, napuno siya ng pagnanais na maghayganti. Gayunpaman, naalala niya ang babala ng kanyang ama na kapag nabigo ang isang tao na kontrolin ang kanilang mga damdamin, maaari nitong sabutahe ang kanilang engranding plano. Kaya naman tiniis ito ni Bo. Nang makita niyang papasok si Jerick, naramdaman niyang malinaw na gustong sirain ni Jerick ang kanyang kasal. Kaya galit na galit siya. Nakita ni Damian ang puot sa mga mata ng kanyang anak at naisip niya na malamang na si Jerick ang nagpahiya kay Bo sa Crystal Hotel. Tumingin si Greg kay Jerick at diretsyong sinabi, mayroon akong mahalagang pag-usapan sa ilang pinarangalan na panauhin mula sa pamilyang Nelson. Gusto mo bang bigyan kami ng ilang sandali ng mag-isa? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa katapatan ng pamilya Nelson. Dahil sa tingin ko, sincere na sila. Sa ganitong paraan, pakiusap. With that, itinuro ni Greg ang pinto, na nagpapahiwatig na dapat silang umalis. Gayunpaman, sa oras na ito, sinabi ni Damian kay Greg, hindi mahalaga kung manatili sila rito. Concerned din sila kay Sarah. Maipapakita namin sa kanila na ang pagpapakasal sa aming pamilya ay talagang ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian. Oo, tama ka, Damian. Paulit-ulit na tumango si Greg. Pagkatapos sabihin iyon, binago ni Greg ang kanyang saloobin at sarkastikong sinabi kay Jerick, napaka-generous ng pamilyang Nelson. Hindi ba ito ang gusto mong makita? Kung gayon manatili ka dito. Gusto kong masaksihan mo kung gaano kahangahangang pamilya ang sasalihan ng aking anak sa pamamagitan ng pag-aasawa. Sinabi ni Jerick kina Silas, Sarah, at Connor, kung gayon, huwag nating bigan ang kanyang mabuting hangarin. Umupo ka. Pagkatapos noon ay umupo na si Jerick at ang iba sa sofa sa sala. Hindi sila pinansin ni Damian, his girlfriend on Greg, when Sarah Wednesday into the Nelson family. Iregalo ko sa kanya ang 10% ng mga share ng Nelson Group. Ang 10% ng mga bahagi ng grupo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 bilyong dolyar. Siya ang mamamahala sa 10 nakalistang kumpanya, na may pwesto sa board of directors. By then, Sarah may be quite bunny, pero tutulungan siya ni Bo. Greg, ano sa tingin mo? Mayroon ka bang iba pang mga kahilingan? Pagkasabi nun ay tumingin si Damian kay Greg. Tuluyan ng natulala si Greg. Kapag ang kanyang anak na babae ay nagpakasal sa pamilyang Nelson, makakakuha siya ng 10% ng mga bahagi ng Nelson Group, na may market value na 10 bilyong dolyar. At kaya niyang pangasiwaan ang 10 nakalistang kumpanya. Para kay Greg, na mayroon lamang isang nakalistang kumpanya na may market value na ilang daang milyong dolyar, walang alinlangan na napakalaking kapalaran. Lumiwanag ang mga mata ni Greg, naramdaman niyang ang pagpapakasal bilang anak sa pamilyang Nelson ang pinakamagandang desisyon na magagawa. Nang tuluyang natauhan si Greg, agad niyang sinabi, hindi. Natuwa si Mrs. Astor sa tuwa at lumiwanag ang kanyang mukha. Sumang-ayon siya sa kanyang asawa, wala kaming ibang mga kahilingan. Ang mapagbigay na alok ni Damian ay nanalo sa puso ni Greg at ng kanyang asawa. Pagkatapos, tumingin siya kay Connor, na nakaupo sa sofa sa tapat niya, at sinabing, Mr. Foster, sa tingin mo ba ay nagpapakita ito ng sapat na katapatan sa aking bahagi? Dumilim ang mukha ni Connor at hindi siya makapagsalita.
Totoong hindi kayang pantayan ng pamilya Foster ang alok ni Damian. Dahil ang pamilyang Foster ay mayroon lamang isang nakalistang kumpanya na may market value na ilang daang milyong dolyar. Pero ang 10% shares na ibinigay ni Damian kay Sarah ay umabot na sa $10 billion. Ito ay sapat na upang ilibing ang 12-dosenang mga kumpanya ng pamilya Foster. Si Connor ay nahulog ng malalim. Nang makitang walang sinabi si Comore, nagpakita ng sarkastikong tingin si Damian at ang kanyang pamilya, sa mga exers na ito. Isang maglok ang lumitaw sa mukha ni Greg. Parang ipinagmamalaki niya mismo ang pagiging bukas palad ni Damian. Sa tingin ko ay hindi pa sapat iyon, Mr. Nelson sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw. Napatingin ang lahat sa direksyon ng U. Si Jerick iyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Damian at tumingin kay Jerick. Ganun ba? Oo. Bagamat nangako ka kay Miss Astor shares na nagkakahalaga ng $10 bilyong, hindi pa rin sapat na umiling si Jerick at umupo. Gulat na gulat si Greg at ang kanyang asawa kaya hindi sila makapaniwala sa mayroon sila. Narinig. Maging si Connor at ang kanyang anak ay natigilan. Ang mga bahagi ba ay nagkakahalaga ng 10 bilyon? Hindi sapat ang dolyar. Ngumisi si Damian na parang narinig lang niyang biro. Hindi man lang siya nag-abalang magbayad. Pansinin ito. Gayunpaman, mabilis na idinagdag ni Jerick. Bukod dito, kailangan mo rin si Miss Astor na pamahalaan ng 10 nakalistang kumpanya. Gusto mo ba siyang trabahuhin hanggang kamatayan? Sa tingin ko, gusto mo lang ng empleyadong handang magtrabaho ng masigasig ng walang sweldo. Kapag ginawa niya ang kanyang sarili hanggang sa kamatayan, ang $10 bilyong na bahagi ay ibabalik sa iyo. Pagkarinig nito, nanlilisik ang mga mata ni Dumaan sa galit. Anak, itigil mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Ano ang antas ng katapatan ng pamilya Foster kumpara sa atin? Nasa 20 milyon, 200 milyon, 2 bilyon, o 20 bilyong dolyar ba? Agad namang tumanggo si Greg bilang pagsang-ayon, tama. Kung maaari kang magpakita ng mas tame time na panukala kaysa sa mga Nelson. Papayag ako sa pagpapakasal ng aking anak sa mga Fosters. Ang mga mata ni Silas ay kumikinang sa galit, dahil pinapabore ni Greg ang mga mayayaman at hindi pinapansin ang mga mahihirap. Gayunpaman, bukod sa galit na galit, wala siyang ibang magawa. Dahil wala siyang gaanong pera. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinabi ni Jerick. Hindi naman problema yon. Dahil nag-alok ang pamilyang Nelson ng $10 bilyong, nag-aalok si Flynn ng $12 bilyong sa ngalan ng pamilyang Foster. Kabanata 545. Sa sandaling sinabi iyon ni Jerick, nagulat na naman ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos na magulat, si Greg ay sumingit at sinabi kay Jerick, "Anak, mayroon ka ba talagang $12 bilyong? Para kang bata. Ang sabi mo ay jog yabang, cannot eat." Ngumisi si Jerick. Team Brace. Pagkatapos, tumingin siya kay Sarah na nakatutok, at sinabing, "Mina Astor, sabihin mo sa akin ang iyong bank account number. Ililipat kita ng $12 bills sa ngalan ni Silan." Natulala si Sarah sa isang lalaki, where? Walang magawang umiling si Jerick at sinabing, "Ayaw mo bang pakasalan si Silas?" Ngayon, parehong sinabi ni Mr. Nelson at ng iyong ama na maaari mong pakasalan si Silas basta't nag-aalok kami ng mas maraming pera kaysa sa Fitchovakandi. Kaya sabihin mo lang sa akin ang account mo. Tatak. Ilipat ang money sa iyo. Pagkatapos, ang kasal sa pagitan mo at ni Silas ay magiging mas mahusay. Hindi pa rin maintindihan ni Sarah kung ano ang mirror ni Hilmaj. Dahil sinabi lang ni Jerick na gusto niya ng $12 bilyong. Ang isipin ay hindi $120 milyong, o $1,270 milyong, na isa ring malaking halaga ng pera. Ito ay isang increed na $12 bilyon. Saan nakakuha si Gabmore ng napakaraming pera? Napansin niyang diretsyong nakatingin sa kanya si Jerick, pero parang hindi naman ito nagbibiro. Nasabi lang ni Sarah kay Jerick ang tungkol sa kalahating pagdududa. Mga account, kalahating Belarsing at Kabanata 546. Si Jerick na parang nagbibiro.
Hinikayat ni Greg, "Sir, paki-transfer ng pera sa account ng anak ko ng mabilis." Sa sandaling makumpirma ang $12 bilyong, ikakasal na si Sarah kay Silas ngayon. Hindi siya naniniwala na kayang-kaya ni Jeric. Hinihintay niyang magpakatanga si Jeric. Maging sina Connor at Silas ay hindi naniniwala na si Jeric ay may ganoong kalaking pera. Gayunpaman, tila kalmado si Jeric. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinaandar ito saglit. Pagkatapos, mahinahon niyang ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa. Maya-maya, may narinig na beep mula sa bulsa ni Sarah. Agad namang napalingon ang lahat kay Sarah. Kinuha ni Sarah ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at pinindot ang mensahe. Tapos parang nagulat siya sa nakita niya at nanlaki ang mata niya. Sa pagkamangha. Nang makita ang ekspresyon ni Sarah, si Greg at ang kanyang asawa, ang pamilyang Nelson, at si Connor at ang kanyang anak ay lahat ay interesadong malaman kung ano ang nakita ni Sarah. "Sarah, ipakita mo sa amin ang mensahe." Hindi napigilan ni Mrs. Astor na sabihin sa kanya. Hinimok din ni Greg, "Bilisan mo at ipakita mo sa amin." Gayunpaman, umarte si Sarah na parang walang narinig. Nang mamulat siya, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos noon, tinitigan niya si Silas at tuwang-tuwang sinabi, "Silas, sa wakas ay makakasama na rin tayo." Nang marinig ito, agad na nakaramdam ng masamang pakiramdam si Greg at ang kanyang asawa. Parang may iniisip si Silas. Tumingin siya kay Sarah at sinabing, "Sarah, ay. Na." Tumango si Sarah sa kanya at sinabing, "Oo, ang mensahe ay ipinadala ng bangko. Nakatanggap lang ako ng $12 bilyong. Nagulat si Greg at ang kanyang asawa. Nagtaka sila, "Ano? Nakatanggap nga ba si Sarah ng $12 billion? Sumimangot si Damian, at nagningning ang kanyang mga mata, iniisip, imposible. Paano magkakaroon ng $12 bilyong si Jeric? Hirap pang tanggapin ni Bo, at diretso siyang sumigaw. Imposible. Walang paraan na ito ay magiging totoo. Nabawi ni Sarah ang kanyang kalmado. Nang marinig niya ang sinabi ni Bo, napangisi siya at sinabing, "Dahil hindi ka naniniwala sa akin, ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti." Pagkatapos noon ay ipinakita ni Sarah ang kanyang phone kay Bo. Agad na bumagsak ang mga mata ni Bo sa screen ng telepono. Sina Bo, Greg at kanyang asawa, at Damian at kanyang asawa ay lahat ay nakatingin sa screen ng mobile phone. Ang nilalaman ng mensahe. "Minamahal na customer, ang iyong Bank of Eldoria account na nagtatapos sa 4,569 na ay may na-post na transaksyon. Oras ng transaksyon, XXXX 4x 20 oras 0 na minuto at 2 segundo. Uri ng transaksyon, online na mabilis na pagbabayad. Halaga ng transaksyon, $12 billion. Nagdilim ang ekspresyon ni Bo nang makita niya ang $12 bilyong na transaksyon. Kabanata 547. Mangyari sa real time. Parang may sumabog sa isip niya. Napasandal siya sa sofa, naubusan ng lakas at halatang nanghina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, at ang kanyang puso ay napuno ng hindi paniniwala. Naisip niya, hindi ito totoo. Hindi ako naniniwala. Nagulat din sina Greg at Damian, kasama ang kani-kanilang asawa. Talagang inilipat ni Jeric ang $12 bilyong sa account ni Sarah. Paano ito magiging posible? Nagdilim ang ekspresyon ni Damian at ng kanyang asawa. Naglipat si Jeric ng $12 bilyong sa account ni Sarah. Hindi maiwasan ni Damian na magtaka kung sino si Jeric. Nagpasya siyang may mag-imbestiga kay Jeric mamaya. Siyempre, kahit na mag-alok si Jeric ng $12 bilyong, hindi niya hahayaang sirain ni Jeric ang panukala ng kanyang anak. Kaya naman nagpanggap na kalmado si Damian. Nakangiting sinabi niya kay Jeric, "I am sorry to tell you that I'm going to offer 30% of the Nelson Group's shares, valued at $15 billion, for my son to marry Sarah." Nagpasya si Damian na mag-alok ng mas maraming pera upang ipaglaban ang pakikipag-ugnayan. Sumang-ayon kaagad si Greg at sinabing, "Since Damian has offered such a large
ng pera bilang isang regalo, nalulugod akong tanggapin ang kanyang panukala na pakasalan ng aking anak na babae sa iyong anak na lalaki. Nang marinig ito ni Sarah, napuno ng hindi maipaliwanag na galit ang kanyang mukha. She immediately retorted, I don't agree. Gaya ng sinabi mo ngayon lang, hanggat kaya tayong bigyan ni Mr. Agosta ng $12 billion, ikakasal ako kay Silas. Mr. Si Agosta ay nakapaglipat na ng $12 bilyong, kaya ang pakikipag-ugnayan ko kay Silas ay hindi na mababago. Seryoso ang hitsura ni Connor at sinabi kay Greg, Greg, lahat tayo ay negosyante. Ang integridad ay ang pinakamahalagang bagay sa atin. Ikaw at si Mr. Nelson ay nagsabi na hanggat binigyan ka ni Jerick ng $12 bilyong, papayag ka sa pakikipag-ugnayan ng anak ko at ni Sarah. Sana matupad mo ang pangako mo. Iyon ang dapat nating gawin. Mukhang nahihiya si Greg at hindi nakapagsalita ng ilang sandali. Nag-alok si Jerick ng $12 bilyong sa ngalan ng pamilyang Foster. Sa kabila ng katotohanan na si Jerick ay may $12 bilyong, hindi naniniwala si Greg na nangangahulugan ito na ang pamilya Foster ay may napakalaking halaga ng pera. Ang pamilyang Nelson naman ay iba. Isa ito sa 4 na super rich na pamilya sa Fenceville at tunay na mayaman. Sa makatuwid, sa mga mata ni Greg, si Beau ang pinakamahusay na pagpipilian ng kanyang anak na babae. Ito rin ang dahilan kung bakit agad siyang natuwa matapos dagdagan ni Damian ang pera. Natatawang sabi ni Damian, Mr. Foster, dahil negosyo ang pinag-uusapan, dapat mong malaman na ang pinakamataas na bidder ang mananalo. Hindi naman dapat matalo si Greg, di ba? Walang hiya ding sinabi ni Greg kay Connor, Connor, tama si Damian. Nag-alok si Damian ng $15 bilyong bilang regalo, habang nag-alok ka lang ng $12 bilyong. Ang pagkakaiba ay medyo malaki. Ito ay hindi katanggap-tanggap para sa akin. Nang marinig ito, galit na galit sina Silas at Lee Sarah. Hindi nila akalain na magiging walang hiya si Greg at Damian at babalik sa kanilang sinabi. Mr. Nelson, Mr. Astor, nagbayad na ako, at ang pakikipag-ugnayan ay dapat itakda sa bato. Paano mo babalikan ang iyong salita ngayon? Ngumisi si Jerick. Mukhang nahihiya si Greg at sinabing, Sir, wala na po kaming balak balikan ang aming salita. Ngunit ang halagang inaalok mo ay mas mababa kaysa sa binayaran ni Damian. Sinabi ni Jerick, maaari kang bumalik sa iyong salita, ngunit hindi mo na maibabalik ang iyong salita. Salitang ganyan lang. Kayong lahat ay mga negosyante. Dapat mong malaman na kapag lumabag ka sa kontrata, kailangan mong bayaran ang penalty fee. Mr. Tama si Agosta. Dahil sinira namin ang kontrata, kailangan naming magbayad ng penalty fee. Sige, babayaran ko. Pumayag naman agad si Damian. Narinig ni Damian na tinawag ni Sarah si Jerick bilang Mr. Agosta, kaya sumunod siya. Napangiti si Jerick. Mr. Nelson, isa ka talagang business tycoon ng Fenceville. Napaka-generous mo. Dahil nagbayad ako ng $12 bilyong, dapat kang magbayad ng $200 milyong bilang parusa. Mr. Nelson, dahil handa kang magbayad ng $15 bilyong, hindi magiging problema sa iyo ang $200 milyong, di ba? Si Damian at ang kanyang asawa, si Beau, si Greg at ang kanyang asawa, at lahat ng iba pa ay hindi maiwasang magulat. Hindi nila inaasahan na hihingi si Jerick ng penalty na $200 million. Kung ito ay para sa karaniwang, Damian ay magpadala ng isang tao upang sipain Jerick out. Gayunpaman, ang pakikipag-ugnayan na ito ay nauugnay sa isang malaking plano ng pamilya Nelson. Para naman kay Damian, na may karanasan, natural na hindi siya sumiklab kaagad. Humingi si Jerick ng multa na $200 milyong na labis-labis. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Damian. Maaari siyang magpadala ng isang tao upang bawiin ang $200 milyong na parusa mula kay Jerick pagkatapos na maayos ang pakikipag-ugnayan na ito. Kaya naman, ngumiti si Damian at sinabi kay Jerick, sige, babayaran ko. Bakas sa mukha ni Sarah at Silas ang nag-aalalang ekspresyon. Kabanata 548.
Tumingin si Silas kay Jeric at sinabing, nakikiusap ako sa iyo, Jeric. Mangyaring huwag kunin ang pera. Tinapik ni Jeric ang balikat ni Silas at sinabing, Silas, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo bago tayo pumunta sa Fenceville? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Natigilan si Silas. Siyempre, hindi niya nakalimutan na sinabihan siya ni Jeric na tutulungan siya bago siya sundan ni Jeric sa Fenceville. Naisip niya sa kanyang sarili, ibig sabihin ba nito ay hindi talaga makikipagkompromiso si Jeric? Kasama si Damian. O may iba pa siyang ideya? Sa pag-iisip nito, mas nagtiwala si Silas kay Jeric. Tumango siya kay Jeric. Nang makitang nanatiling tahimik si Silas, napuno ng pagkabalisa ang puso ni Sarah. Nang makitang inaliw ni Jeric si Silas, si Damian at ang kanyang pamilya ay lihim. Mayabang. Malamang, alam ni Silas na hindi niya kayang panindigan ang pamilyang Nelson, kaya siya sumuko na. Ito rin ang gusto nilang makita. Mr. Nelson, ipapakita ko sa iyo ang isang account. Mangyaring ilipat ang $200 milyong sa account na ito. Kinuha ni Jeric ang kanyang mobile phone, na nagpakita ng Julius Bank account number kay Damian. Kinuha ni Damian ang phone niya at pinaandar ito saglit. Pagkatapos, sinabi niya kay Jeric, Mr. Agosta, naglipat ako ng $200 milyong sa iyong account. Pakis-uri ito. Nang matapos siyang magsalita, nakatanggap si Jeric ng mensahe. Tinapik ni Jeric ang mensahe at nalaman na mayroon ang kanyang Julius Bank account. Nakatanggap ng $200 milyong. Kaya, ngumiti si Jeric at sinabi kay Damian, Mr. Nelson, natanggap ko na ang pera. Salamat. You're welcome, Mr. Agosta. Sabi ni Damian na may nakakalokong ngiti. Dahil doon, tumingin si Damian kay Greg at sa kanyang asawa at sinabing, Greg, tapos na ang engagement ng anak ko at ng anak mo. Agad namang tumango ng paulit-ulit si Greg at ang kanyang asawa at sumagot, oo, nang. Siyempre, nang marinig ito, labis na nabalisa si Sarah. Agad siyang ngumuso ng galit, umalis sa sofa, at naglakad papunta sa hagdan para ipakita ang hindi pagkakontento. Nang makita ito, agad na sumigaw si Greg, saan ka pupunta? Pinag-uusapan natin ngayon ang engagement niyo ni Beau. Huminto si Sarah at sinabing hindi lumilingon, you can marry whoever you want. Anyway, hindi ako magpapakasal kahit kanino. Pupuntahan ko si Lolo. Pagkatapos nun, umakyat na si Sarah. Mukhang naiinis si Greg at sinabi kay Damian at sa kanyang asawa, my daughter is inconsiderate. Sana hindi ka magtampo Damian. Huwag kang mag-alala, sagot nila na may katamtamang ngiti. Pagkatapos ay naayos na. Mukhang nasisiyahan si Greg. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinabi ni Jeric, sandali. May lugar pa para sa talakayan tungkol sa engagement. Kabanata 549. Lahat sila. Sina Greg, Damian, ang kani-kanilang asawa, at maging sila Connor ay napalingon kay Jeric. Ano ang kinain ni Jeric? Natarante si Greg. Tumingin siya kay Jeric at nagtanong, Mr. Agosta, what do you mean? Sinabi ni Jeric, may lugar para sa talakayan, ibig sabihin ay hindi pa naaayos ang usaping ito. Nagsalubong ang kilay ni na Greg at Damian. Sabi ni Damian, nabayaran na kita ng $200 million bilang liquidated damages. Mr. Agosta. At nag-alok din ako ng karagdagang $15 bilyong bilang regalo. Kung gayon ang pakikipag-ugnayan ay dapat na naayos. Bakit mo sasabihin iyan? Seryosong sabi ni Jeric, Mr. Nelson, sinabi mo na kung mag-alok ako ng $12 bilyong, Silas at Miss Astor ay magkatipan. Sa makatuwid, ang $200 milyong ay ang parusa sa pagsira sa iyong pangako. Ngunit sinabi mo rin na ang nag-aalok ng pinakamataas na halaga ng pera bilang regalo ay ikakasal kay Miss Astor. Medyo natarante sina Damian at Greg sa sinabi ni Jeric. Hindi sinubukang intindihin ni Damian ang gustong sabihin ni Jeric. Kaya nagtanong siya, ano ang punto, Mr. Agosta? Sabi ni Jeric, gaya ng sabi ko, ang nag-aalok ng pinakamataas na halaga ng pera bilang regalo ay ikakasal kay Miss Astor.
Sa makatuwid, mag-aalok ako ng 20 bilyong dolyar bilang regalo sa ngalan ng pamilyang Foster. Kung ang halaga ng regalo ni Mr. Nelson ay mas mababa kaysa sa akin, pagkatapos ay pasensya na, si Sarah ay ikakasal na sa pamilyang Foster. Nairita si Damian pagkarinig nito. Nanlaki ang mata niya sa galit at tinuro si Jeric. Di ba kinuha mo lang 200 milyong dolyar mula sa akin? Bakit ka bumalik sa sinabi mo? Mahinahong sinabi ni Jeric, tulad ng sinabi ko, ang 200 milyong dolyar ay iyong kabayaran sa pagsira sa pangako. At maaari pa rin akong mag-alok ng mas malaking halaga ng pera bilang regalo para ipaglaban ang pakikipag-ugnayan. Noon lang napagtanto ni Damian na nahulog siya sa bitag ni Jeric. Iyon ay upang sabihin, bumalik si Jeric sa kanyang salita hindi dahil siya ay sumuko sa pakikipag-ugnayan, ngunit dahil gusto niyang linlangan ang 200 milyong dolyar mula kay Damian. Hindi inasahan ni Damian na siya, isang marteng manloloko, ay maaaring isang araw ay madaig ng iba. Labis itong ikinagalit ni Damian. Tinuro niya si Jeric at galit na sinabi, "How dare you treat me? Hindi ka ba natatakot na pira-piraso kita?" Ang galit ni Damian ay nagdiin kay Jeric na parang isang hindi nakikitang bagyo. Nagulat si Greg, ang kanyang asawa, at si Connor. Ramdam nilang lahat ang galit ni Damian. Gayunpaman, sa kabila ng galit ni Damian, nanatiling kalmado si Jeric. Mr. Nelson, kung gusto mo akong patayin, gagawin ko ito anumang oras. Si Jeric ay mukhang determinado, at ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Agad namang natigilan si Damian. Ang kanyang kayabangan ay hindi namamalayang hamina. Kabanata 550. Biglang napagtanto ni Damian na hindi madaling pakitunguhan si Jeric. Isa siyang first-class Marty A-list. Ilang tao ang maaaring manatiling kalmado sa harap niya. Galit. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Jeric. Sa katunayan, ang makapangyarihang aura ni Jeric ay mas nakakamangha kaysa sa kanyang galit na galit. Aura. Saktong tensyon at pang-aapi ang kapaligiran, biglang may tumunog na yabag mula sa hagdan. Hindi maiwasang mapatingin ang lahat at makita si Sarah, nakakyat lang sa itaas. Bumaba siya kasama ang isang matandang may puting buhok na naka-wheelchair, at binuhat ito ng ilang matataas na bodyguard. Nang makita ni Greg ang mapuputing buhok na matandang binuhat ng ilang bodyguards, napakunot ang noo niya. Ang maputing buhok na matandang ito ay ang kanyang ama, si Abraham. Halatang umakyat lang si Sarah para humingi ng tulong sa kanyang lolo na si Abraham. Binuhat ng ilang bodyguard si Abraham at ang kanyang wheelchair sa sahig ng bulwagan at pagkatapos ay ibinaba ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Sarah sa mga bodyguard, "Maaari na kayong umalis." "Yes, Miss Astor," sagot ng mga bodyguard at lumabas ng hall. Pagkatapos, itinulak ni Sarah si Abraham sa wheelchair papunta sa sala. Pagkalapit ng wheelchair sa mga tao, agad na tumayo si Greg at ang kanyang asawa at magalang na tinawag ang matanda, "Tay." Tapos, sabi ni Greg sa matanda, "Tay, bakit ka bumaba? Ang dating sugat sa iyong mga binti ay nanimbalik kahapon at hindi ka na makalakad. Dapat magpahinga ka ng mabuti." Tumingin si Abraham kay Greg at sinabing, "Bagaman hindi ako makalakad dahil sa dati kong pinsala, hindi ko maaaring baliwalain ang kasal ng aking apo." Nang marinig ito, alam ni Greg at ng kanyang asawa na sinabi ng kanilang anak sa kanilang ama ang lahat. Sa oras na ito, tumayo rin sina Connor at Silas mula sa sofa at tinawag si Abraham, "Matandang Mr. Astor." "Matandang Mr. Astor." Tumanggo si Abraham sa kanila at sinabi, "Hindi na kailangang tumayo sa seremonya. Umupo ka." Pagkakita nito, tumayo rin si Damian, ang kanyang asawa, at si Bo at binati si Abraham. "Hello, old Mr. Astor. Ikinagagalak kitang makilala, matandang G. Astor." Tiningnan ni Abraham si Damian at nakangiting sinabi, "Hindi ko inaasahan na si Mr. Nelson, isa sa 4 na napakayayamang pamilya sa Fenceville, ay bibisita sa bahay ko. Ang bihirang bisita natin dito. Sobra mo akong nambola, old Mr. Astor," nakangiting sabi ni Damian.
Narito ako ngayon dahil ito ang tadhana ng aking anak na makilala si Miss Astor, kaya nag-uugnay sa aming dalawang pamilya. Pagkatapos, tumingin si Damian sa mga binti ni Abraham at sinabing may pag-aalala, "Matandang Mr. Astor, narinig ko kay Greg na ang iyong mga binti ay bumalik at bigla kang hindi makalakad, tama?" Tumango si Abraham at napabuntong hininga na may emosyon. "Tama na yan. Noong bata pa ako, mahilig akong magpakitang gilas. Ang aking mga binti ay malubhang nasugatan, at ako ay inaatake paminsan-minsan. Pero kakaiba, mula kahapon naging manhid ang mga paa ko at naging ako. Ganap na hindi makalakad. Sa tingin ko tumatanda na ako at mahirap para sa akin na labanan ang pagbabalik ng dati kong sakit." Bahagyang kumunat ang noo ni Damian at sinabing, "I see. Ngunit ang matandang G. Astor ay nasa mabuting kalusugan. Sa tingin ko, magiging maayos ka." Tapos parang may naisip siya at sinabing, "Muntik ko nang makalimutan na nagtapos ang anak ko sa Tarian Medical University. Bakit hindi mo hayaang tingnan ng anak ko ang mga binti mo?" Gayunpaman, umiling si Abraham at sinabing, "Mr. Nelson, natatakot ako na kahit isang miracle-working na doktor ay hindi magagamot ang bulok kong katawan." Kumpiyansa kaagad na sinabi ni Bo, "Matandang Mr. Astor, huwag kang mag-alala. Menor de edad lang na sakit. Kaya ko itong gamutin. Sigurado akong makakalakad ka na naman nang wala sa oras." Si Abraham ay mukhang nagulat at nagtataka. "Totoo ba ang sinabi mo?" Agad na tinapik ni Bo ang kanyang dibdib at sinabing, "Siyempre, matandang Mr. Astor." Pagkasabi niyon ay naglabas si Bo ng isang metal box sa kanyang bulsa at binuksan iyon. Napuno ito ng mga karayom. Inilagay ni Bo ang kahon sa mesa. Pagkatapos ay nag-squat siya sa harap ng matandang G. Astor at gumulong-gulong pataas kay Abraham. Pantalon. Matapos gawin ang lahat ng ito, kinuha ni Bo ang isang karayom mula sa metal na kahon at sinabi kay Abraham, "Matandang G. Astor, bibigyan kita ng tuyong karayom para mauna ang iyong sirkulasyon." Nakangiting tumango si Abraham sa kanya. Pagkatapos, ipinasok ni Bo ang karayom sa isang trigger point sa kaliwang paa ni Abraham. Gayunpaman, si Abraham, na nakaupo sa isang wheelchair, ay nag-react ng kasing bilis ng kidlat, hinawakan ang palso ni Bo, na nakahawak sa karayom, nang malapit na itong ipasok. "Bo, nilason mo ako. Huwag mong subukang makipaglaro sa akin."